Hindi daw po mga kaibigan pinatitigil ng Malacanang ho. Ito liwanagin natin ha. Hindi raw po pinatitigil ng Malacanang ang anumang pribadong grupo pa sa pagtanggap po ng donasyon at pagdodonasyon. O mag-donate kayo sa anumang ospital na inyong napipili, ho? Hindi ba ito'y maliwanag na ika nga po nilalabag ng PACC? Akalain ninyo, di ba, gusto magkaso dun sa Vice President dahil sa sa paglikom ng mga o pagtanggap ng mga donasyon. Sabihin mo pang yan hiningi o ano pa man. Kung ganun po pala, bawal yan, patigilin nyo yung mga istasyon. Patigilin nyo yung malalaking istasyon kasi kasang hinihingi nun. Hindi po bawal yan. Kaya nga may special power na ibinigay. Para yan makaiwas doon po sa mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa kasi may mga batas sa pagtanggap at saka sa paggasta ng gobyerno. Dapat maging maliwanag ito ang problema ang pinoproblema lagi ng ating pamahalaan yung mismong mga agency ng gobyerno na gumagawa ng ika nga po gulo ng pagtatalunan, ng pagdidibatihan. Imbes na ika nga po magkaisa para mahimok ang taong bayan, makumbinsi ang taong bayan na dapat talaga makipagkaisa. Katulad ng lagi nating panawagan na wala tayong kalaban ngayon. Iisa, common ng enemy natin ngayon. Walang politika ngayon, di mo pwedeng pairalin yung politika. Pag pinairal mo yan, lalabas kang lalabas kang sumisira ka. Sinisira mo ang kaisahan, hindi ba? Na dapat sundin ng bawat isang mamamayang Pilipino. Panahon pa ito, nagpapakita pa ng sipsipan Ito na mismo, sabi ng Malacanang mga kaibigan. Yung inisyu po na Administrative Order number 27 na nasasaad po sa policies nito yung paghawak o pamamahala sa mga donasyon para sa gobyerno sa kampanya nito laban sa COVID-19. Ito, liliwanagin natin ang sinabi ni Salvador Panelo, yung spokesman mismo. Kaya kayo, saran niya ninyo yung bibig ninyo. Tumigil na kayo. At saka dito, napakarami nagsasalita. Ano ba papel ng PACC ngayon? Ang sabi ho dito ng Malacanang mismo, the national government is not dissuading private organizations and individuals na hindi pinipigilan ang sino mang organisasyon, pribado man yan o individual para tumanggap o magbigay ng donasyon sa mga ospital na gusto nilang bigyan, as well as to their local government units, pati sa local government. Ba't ganon? Iba-ibang interpretasyon.
Bakit may interpretasyon yung PACC? Bakit may interpretasyon yung MBI? Kalain ninyo, sabi pa ng MBI ngayon, ha? Ba, hindi naman yung batas dati na nilabag ni Vico Soto, sinasabi raw nila. Ano raw? Yung tungkol dun sa tricycle, na nilabag daw ang batas. Kahit wala pa yung batas. Ano lalabagin mo kung walang batas? Hindi niya yun. Ano niya? Ngayon daw, nilalabag pa rin kasi may mga tricycle daw na bumibiyahe. Ay, naku, mga kaibigan. Ano yan, binabantayan nyo mabuti? Buti pa dyan, nagbabantay kayo, ha? Bakit dun sa mga lukulukong LGU hindi kayo nagbabantay? Ito example. Ako, nakikita ko, nagbibiyahe mga tricycle. Alam nyo kung sino gumagamit? Barangay. Traffic enforcers. Tricycle, ha? Kita na ninyo. Tsaka ba't dyan kayo nakabantay sa Pasig? Dapat yung bantayan yung nagkakagulong mga lugar, eh. Ang daming kalukuhan, oh. May kasabihan nga sa Ingles, mga kaibigan, kasi kanya-kanya nang sinasabi. Gayong may mga itinalaga naman na talagang dapat magsalita, halimbawa tungkol sa gamutan, DOH yan. Meron pa itinalaga si General Galvez, na kanina napanood natin, siya namuna ron sa pamimigay ng pera dahil baka kupitin daw ng mga barangay tsaka ng LGU. Pero ang sabi ko kasi ng Malacanang din, ayaw daw ng Pangulo na mapolitika ito, kaya ang gusto niya, yung mga hindi politiko ang mangunguna sa distribution itong pera. Kaya yun ang ginawa kanina ni General Galvez na napanood ko sa balita. Hindi ho ba, mga kaibigan, o sa palagay po ninyo, ang bantayan dapat nila yung mga magugulong lugar, yung mga, ang dami nagre-reklamo, hindi nakatatanggap, kanina nga sa Maynila, di ba, naudlot na naman, sa Lunes na naman daw. Napakahalaga ng araw, isipin mo, Biyernes lang ngayon. Biyernes ngayon, ilang araw pa magugutom yung tao. Yun ang mga bantayan ninyo. Kaya may kasabihan sa English, yung itong mga salitaan ng salitaan. Yung mga yung pumapapil na, may krisis na, pumapapil pa. Para lang makapagpakita ng loyalty, ng katapatan. Makapagsipsip. May kasabihan sa English, too many cooks spoil the broth. Yung masyadong maraming tao ang sangkot sa pamamahala ng anumang aktibidad, makasasama pa yan, makasisira pa yan. Kumbaga sa orchestra, hindi pwedeng marami conductor dyan. Isa lang dapat ang kukumpas, mga kaibigan, sa orchestra. Dahil pagka kumumpas lahat yan, nagdagdag ka ng kukumpas dyan, sobra sa isa, by war picture ang labas nun, mga kaibigan, ano po? Itong kasabihang ito, too many cooks spoil the broth.
Ito ho ay itong ekspresyon na ito ay patungkol dun sa bawat isa dun sa maraming mga nagluluto, sa marami, kung ano-ano nilalagay na sangkap dun sa sabaw. Eh, isa lang naman dapat ang magluto ng sabaw. Eh, ba't ang dami nila? Nakikisawsaw sa madalit sabi. Pag maraming sumasawsaw, lalong gugulo. Kaya dapat lahat ng mga panawagan ng presidente tungkol sa mga nanggugulo, ang number one dapat i-address yun sa mga government agency. Eh kung ako rin ang media, ba't ko pa kukunan ng statement itong mga ito? Hindi naman ito mga importante ngayon. Ang dapat na kinukunan ng statement ng media ngayon para maiwasan ho yung mga ganyan, yun lamang mga yung mga may karapatang magsalita ngayon sa krisis na ito. Ba't kasi nagpapa-press release mga kaibigan, lilalabas naman ng dyaryo. Hindi mo ba? Dapat para maging tulong-tulong ang taong bayan, lahat, pati gobyerno. Para isa lang ang takbo. Isa lang ang direksyon. Hindi yung mga may sumusundot ng pailalim. Naku. Sinisira ninyo tabakuan, ginugulo ninyo Nagagawa nyo pang mamulitikan, dami nang namamatay. At hari nawa, huwag kayong madamay, kayong mga walang ya kayo. Sana wala sa pamilya ninyo magkaroon, di ba? Sabi nga natin, kahit anong sama ng tao, anong galit mo sa tao, pagka ganito sitwasyon ipagdarasal mo, wag madamay Kasi habang may nadadamay, lumalaki ang tsansa na pati tayo madamay din. Kaya ano man yan, kaya ano pang paniwalang pampolitika niyan, o ano mang grupo nasasapi yan, wala na ho ito Lahat to, kalaban na ng tao itong COVID-19 na ito Kalaban ng buong mundo ito. Hindi muna kasi pabayaan ng mga gusto magsip-sip. Siguro ito lang ang pagkakataon nilang mapansin kasi walang masyadong mga balita ngayon, di ba? Kaya pagka nabalita ka, may sinabi ngayon ng isang tanggapan ng anumang agency ng pamahalaan. May malalaman ng tao dahil ang lahat ng tao nakaabang sa balita na lang, nasa bahay. Pinakamadaling sumikat, tingnan niyo yung gago na namimigay daw. Sipin mo, daming views daw niyan, kasi bigayan ang usapan Ganyan talaga pagka bigay. Pag may mapapala, lalo ngayon sa sitwasyon ngayon, ang daming walang-wala. Ang dami nagigipit. Tapos ganyan pa maririnig mo, naku sus Mariose po. Di lalo lumaki ang mga reklamo na yan. Tsaka isa lang the name, yung batas, it implies solidarity. The law itself, mga kaibigan, yung ibinigay na extra powers kay Presidente Duterte. Ano ba pangalan ng batas na yun? Di ba bayanihan? Act as one? Hindi kayo nakikipagkaisa, hindi kayo gumagawa ng ang kilos ninyo, hindi para sa
kilos ng lahat eh. Sumusundot kayo ng pailalim eh. Mga wala namang karapatan yan, mga kaibigan na magsalita ngayon. Hindi naman sila involved dito. Mahiya naman kayo kasi lalo na dun sa mga frontliner. Tapos ganyan lang ang gagawin ninyo. Ang daming mga frontliner dyan, oh. Ang laki ng ibinubuwis niyan, ang laki ng itinaya niyan. Nakapusta sila rito, mga kaibigan. Kinalimutan na nila ang pansarili. Pagkatapos kayo, inuuna ninyo sarili ninyo. Mga kaibigan, lagpasan na natin yan. Yung sinasabi ng Malacanang, hindi raw po nila pinipigilan ng sino man, no? Na magbigay. Kasi ano ito bayanihan nga Para saan ba yan? Kung hindi po masusunod dyan, at ang mismong hindi susunod dyan, yung mga government agencies, mga kaibigan, abay palitan na yung pangalan ng batas. Gawin nating kayabangan. Ayan po, hindi na bayanihan. Payabangan, Payabangan Act. Ayan po mga kaibigan, ano. Bueno, dito sa sa Pasay, naku, malaki na rin po pala ang bilang ng mga nagpositibo rito sa COVID-19. Ito, ang dami kong nababalita na mamatay ngayon, hindi natin alam. Mga kakilala. Sunod-sunod Hindi natin alam kung COVID-19 ito. Tapos maririnig mo pa, kayabangan, kasuhan si ganito, kasuhan si ganun. Sus Mariosep. Yun ngang mga fiscal's office ngayon, wala namang opisina yan Online daw Mga kaibigan, pati mga judges, wala namang bista ngayon Ito Pasay, nakapagtala na ng 39 na kaso ng coronavirus, at 3 patay. Isa lang ang nakarecover sa 39, mga kaibigan. Ayon sa LGU ng Pasay, meron daw 44 na pasyente ang under investigation at merong 245 naman ang under monitoring. Mga kaibigan, as of yesterday po ito, Huwebes. Ayon po sa Pasay City Government, ang pinakahuling fatality was a 72-year-old man. Ibig sabihin, patay ito. Namatay, 72-year-old na lalaki na-confine po ito sa San Juan de Dios Hospital. At siya ay pumanaw noong pong Miyerkules. Isang araw bago nagpositibo o lumabas yung kanyang diagnosis na positive siya sa COVID-19. Hindi naman sinasabi kung ano yung diagnosis na yun. Kung siya ay isinailalim sa testing. Di ba? By the way, meron na raw mga dumating na maraming testing kit. Pero ang sinasabi, hindi daw po, kanina narinig ko yung DOH, yung babae, si Berhere, yung pinaka-tagapagsalita nila, na hindi naman ito para sa lahat gagamitin. Gagamitin lang daw ito doon sa mga suspected carrier. Ibig sabihin, kung PUI ka at saka PUM ka. Pero kung normal,
hindi ka raw gagamitan. Ibig sabihin ng normal ka, kasama sa iyo yung asymptomatic, mga kaibigan. Yung walang pinapakitang symptom, paano ka magiging PUI at PUM kung wala kang sintomas? Hindi ho ba? Kahit carrier ka pero asymptomatic ka, dahil wala kang sintomas, hindi ka naman nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 katulad ng ubo, hindi ka makahinga, at kung et cetera, mga kaibigan, hindi ka kasali ron. Alam niyo masama, napakinggan ko sa CNN kanina, nagsasalita mula sa Geneva yung isang mataas na opisyal ng World Health Organization, WHO, babae. Ini-interview kanina, tungkol sa iba't ibang issues. And by the way, ang mga concern ng tao ngayon, kasi kanina yung napanood kong briefly na programa sa CNN, merong mga nagtatanong na publiko sa kanila. Para maitanong siguro dun sa kanilang mga resource person, mga kaibigan. Parang simpleng mga tanong, kamukha nung sa atin dito. Well, anyway, ang sabi ho nung binabanggit natin na napanood ko kanina, na nakabase ngayon sa Geneva WHO, yung babae. Tinanong siya. Ang sabi niya, tungkol sa asymptomatic ang sabi niya, alam mo raw, ang pinakamalakas magkalat ngayon, siguro sa observation nila, dun sa malalaking, dun sa, grabe ang pagkalat nitong virus. Ang pinakamalakas daw magkalat ng virus, hindi ho yung hindi yung PUI, hindi yung PUM. Sino? Yung malalakas na asymptomatic. Paano hindi magkakalat yung walang sintomas yun? Tama yung na yun Simpleng-simple, common sense mga kaibigan, di ba? Tama yung sinasabi niya na ang pinakamalakas manghawa ngayon yung walang sintomas. Hindi nagpapakita ng sintomas. Kasi nga wala siyang nararamdaman, hindi niya alam na siya carrier na pala. Katulad halimbawa, yung sinasabi nating ibinalita sa atin na sa Japan daw, meron 2 nag-positive na baseball player. Yun mga yun athlete yun. Malalakas ang katawan nun. At mga bata. Pero nag-positive. Asymptomatic sila maliban sa kaya sila nagtaka, kaya sila kumonsulta na. Alam nyo kung bakit? Nawala ng panlasa at saka ng pang-amoy. Naalala ko tuloy yung kwento natin. Kaya ngayon, yung sinasabi ni Undersecretary Berhere, dapat i-consider niya ito. Paano nga? Sabi, kasi ang uunahin daw dito, yung mga pasyente ng COVID-19, yung PUM, o yung mga PUI, paano? Itong sinasabi ngayon ng WHO na mas authoritative ito kumpara mo sa DOH, hindi ho ba? Kaya dapat napakinggan sana yon nitong si Undersecretary Berhere at ng DOH para baguhin nila yung kanilang paniwala na hindi kailangang itest kung wala ka namang sintomas. Normal ka naman. Nagkakamali kayo kasi
tama yung sinasabi nun. Common sense yun, ha? Sentido common. Natatandaan naman ninyo, yan sila Pimentel, di ba? Yan sina Christopher De Leon. Mga kaibigan, wala silang nararamdaman eh. Si Pimentel yata meron. Si Christopher De Leon wala eh. Mga kaibigan eh. Pero nag-positive siya. Hindi ho ba? O paano nyo sasabihin ang una nyo i-accommodate? Mas delikado nga. Ha? Na kailangan matesting mo yung walang ipinakikitang sintomas. Dahil yun, malayang gumagala yun eh. Pagka oras na pwedeng lumabas ang tao, lalabas yun. Lalo na yung mga nagtatrabaho na nakwano, sa front line. Di ba? Mga wala naman sintomas. Mga kaibigan. Paano yun? Very, yun, logical yung sinasabi nung doktor na napakinggan natin. Kaya, hindi tama yung narinig natin kanina mula kay Undersecretary Berhere na gagamitin lamang itong mga bagong dating na marami yan eh. Ewan ko kung may 1 milyon yan na mga testing kit para lamang sa PUI at PUM. Ngayon, kung hindi nyo napanood, i-search ninyo, baka meron ng yan sa online, yung hard copy, kung hindi man video, hindi ba? Ngayon, tuloy natin itong sa Pasay City. Meron pa raw 2 namatay na nauna sa Pasay. Yung isa, 52 years old na babae. Namatay ito nung March 23 sa Pasay City General Hospital. Pero yung resulta, lumabas March 29. Isipin po ninyo. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi na testing, namatay. Mga kaibigan. Yun namang isa raw, na namatay din, 80 anyos naman na lalaki. Namatay naman ito March 29. At ang resulta ng kanyang testing na ilabas March 31. Sipin ninyo yun, aanin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Mga kaibigan. Siyempre, pag ang pasyente nasa ospital at yan tinesting, ngayon yung resulta, inaantay mo pa. Ano ba yung ginagamot ba yun o hindi? Di ba? Kasi may mga nakasurvive na matanda, di ba? May 80 anyos na. Ilan na yan? Napapabalita. Mga kaibigan. Ibig sabihin, nagagamot sila. Bakit merong kaso na ganito? Ano ba yun? Kailangan antayin mo ng resulta? Dapat paliwanag yan. Antayin ba resulta bago lapatan ng karampatang lunas, yung karaniwang lunas na ginagamit nila, ordinaryong ginagamit nila ngayon, habang wala pa yung talagang yung talagang gamot dito, wala pa naiimbento. Meron sinasabi, pero hindi pa ho ito tinatanggap ng iba. Kahit na yun nga abigan, di ba, na sinasabing yun daw ang nagpagaling. Ngayon, bakit to ganon? Nagtataka lang tayo doon. Wala bang sapat na gamot? Hindi ba pare-pareho ang ina-apply na medisina doon sa mga pasyente? Samantala, ang Pasay City Government nagpasa raw ng resolution
na parusahan yung mga residente na magtatago ng mga nanghigit sa essential products na kailangan nila during the health crisis. Yung nagtatago sila at saka bumibili ng sobra. Hindi. Mali yan. Dapat, ang sabihan ninyo, yung nagtitinda, na huwag kayong magbebenta ng sobra. Halimbawa, sa isang tao, ako, bumili kami, minsan linggo ang laman nung binili namin kahon, siguro, mga palagay na natin, 20 piraso ang laman ng isang kahon. Bili namin isang kahon. Ngayon, nung babayaran na namin sa counter, ang sabi nung kahero ay hindi po allowed na bumili ng isang kahon. Ang allowed lang 5. Di ka ako, kinuha niya ngayon yung 5 at itinabi niya ulit yung natira, mga kaibigan. Kung ako naman, mali yung ganitong batas Bakit ang pagsasabihan mo yung bibili? Yung ginawa ron sa pagbili ko, yun ang tama. Para ang tao, kasi hindi niya alam, hindi naman lahat ng tao aware. Diyan sa sinasabi niyong yan, na bawal yung, ano ba ang bawal? Ano ba ang amount na bawal? Hindi ho ba? Mga kaibigan, siguro, ang sinutukoy nilang kalimitan dito, yung mga alcohol, sanitizer, bahala silang kumuha ng kumuha. Kung bibili sila halimbawa sa grocery, di kunin ninyo lahat yung gusto ninyong kunin dyan, pero pagdating doon sa counter, magbabayad ka na, abay, hindi ho pwede yan ito lang ho, pwede nyong bilhin. Di ba? Ganun kasimple lang May pabatas-batas pa tayo. Baliwala naman yan. Yan naman ang sabihan nyo yung mga nagtitinda. Di ba? Mas madali yung ganun. Kesa yung yung may pabatas-batas pa, hindi naman masusunod. Ito daw pinasang ordinansa, dahilan sa may mga residente sa Pasay na bumibili ng pagkain at kung ano-anong items tulad ng rubbing alcohol, sanitizers, disinfectants, at ng face mask. Meron pa bang face mask ngayon? To the disadvantage of others. Tama yan. Kailangan protektado natin ang interest ng lahat. May papatupad mo yan ng simplified Kung yun, natuto ngayon ako doon sa kahero. Kasi nakalagay sa kahon hindi naman individual nilang inilalagay. Anong malay ko kung hindi allowed yun? Hindi ho ba? Dapat din, itong mga tindahan na ito, kung hanggang ilan lang ang allowed, sila ang pagsabihan. Para ano man ang kunin ng bibili, hindi naman siya makakalagpas sa kahero Di ba? Sa mga supermarket, dadaan ka sa counter Hindi ka naman makakalagpas doon nang hindi ka magbabayad, nang hindi i-itemize yung binili mo. Kaya, doon pa lang, mapipigil na sila. Katulad ko, napigil ako. Di ba? Kasi hindi ko naman alam dahil yung gusto kong bilhin, isang kahon nakalagay. Wala namang nakalabas na isa-isa Nakakamada sa isang kahon Yun naman ginagawa mong yun, hindi purposely para ibenta mo sa iba. Kaya ka bumibili ng sobra ng konti, para hindi ka na lumabas. Hindi ba? Ngayon, napag-uusapan natin ito, yung mga ganyan-ganyan,
Mamaya, pag-usapan din natin yung pamimigay ng itong cash amelioration daw. Dapat matigil na po. Tinutuloy ko lang itong balita. Sabi ni Mayor Amy Calixto Rubiano, itong paraan ng pamimili, sapat po ang ating mga supply. At ito ay ginagarantiya naman ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture. Ayan. At ang lalabag daw dito, pagmumultahin ng hanggang 5,000. Katumbas nung social amelioration na makukuha. Yun ang katumbas na. Hindi na ho kailangan yan, Mayora. Ang dapat, ang utusan ninyo, lahat ng mga nagtitinda, hindi ho yung bumibili. Kahit gustuin niyang bumili, kung ayaw siyang pagbilan, di ba? Kung bawal silang magbenta. Mga kaibigan. Pero kung itong tao, ba't gusto natin lumabag? Itong tao, talagang may mga walang hiya na ang purpose iba, di ba? Siguro, iba, sinasamantala, makapagbenta sila. Ngayon, sabihin na nating, hindi na masama ang kanilang intensyon, pero sobra yung kanilang bibilin. Pero hindi sila pipigilan, pagbebentahan din sila. Paano yun? Di ba? Kung pagbebentahan din pala, ibig mo sabihin, siya may kasalanan. Dahil bumili siya ng marami. Hindi ganun yun. Dapat yung mga tindahan, yung mga grocery, supermarket, palengke, ano pa man yan, sari-sari store, kung hanggang saan lang ang quantity, bawat isang bumibili. Kung tutuusin mo, pwede naman labagin yan . Sige nga, paano? Di magsama ka, bumili kayo, kung halimbawa 5 ang allowed, pakunin mo rin ang 5 yung kasama mo at yung iba pang kasama mo, kung 3 kayo, 4 kayo, magkakasama, tigi-tigisa kayong postcard, di tigi-tigisa sila, mahirap ipatupad yan. Ang pinakamaganda niyan, yun lamang tindahan ang talagang pwedeng pagsabihan dyan. Ngayon, eto nga meron na raw nabibigyan. Kanina napanood sa TV, nangunang araw yung si General Galvez. May mga tanong dyan na hindi maliwanag sa marami ngayon. Alam naman ninyo ngayon basta narinig na pera, labasan na tao Kasi natatakot baka dumating yung oras, talagang wala na sila talaga. Di ba? Yun ang epekto, naglalabasa, makarinig lang na may namigay, may pera. Sa YouTube nga lang, wala namang binibigay, salita lang Tingnan niyo yung gago, di ba? Pinanonood na. Bigay mga kaibigan Ganun na marami ngayon Basta may ibibigay kaya nga nananalo sa eleksyon yung mga walang niya di ba? Pag may ibibigay. Yan ang talaga sakit ngayon. Na parang COVID din. Ngayon, paano ang mga tanong, di ba? Yun lamang sa mga food packs o mga groceries na binibigay. Sabi nung iba, wag anya yung subdivision kasi may mga pera yan. Paano mo natiyak? Nga naman, sabi kasi nung nagmensahe sa atin, paano kami? Nasa subdivision kami. Pero hindi ho kami mayaman. Kasi nangungupahan lang kami. Pero yung sinasabi niya na yon, hindi ko may bahay ka sa subdivision, mayaman ka na. Maliban na kung talagang mga
malalaking subdivision talaga yung tinitiran mo. Ang dami naman subdivision ngayon, maliliit lang eh. Di ba? Oh, paano nga naman, hindi maliwanag yun, di ba? Anong klaseng subdivision ba? Kasi yung subdivision, may uri din yan eh. Class A, B, C rin yan eh. Mga kaibigan eh. Merong low-cost housing, subdivision yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, may maliliit na subdivision. At saka, hindi lahat nga naman na nakatira dyan, hindi ko mo kahit ikaw pa may-ari ng bahay. Paano mo na lamang may pera yan? Hindi ba? Paano kung matanda na yung nakatira dyan? Meron pang isa. Sa isang bahay, halimbawa, paano kung lagpas sa isang pamilya ang nakatira dyan? O, paano yun? Bawat pamilya ba ang bigayan ng perang yan? O ba individual yung pera na yan? Kasi merong pinananagot, itong gago raw na barangay captain sa Tondo yata yan, inilista niya yung buong pamilya niya. Ha? Pati sanggol yata, inilista nito. Kaya siya pinakamaraming makukuha, bukod pa rin sa kickback. Alam nyo, malaki ang problema natin dyan sa distribution. Napag-uusapan lang natin to dahil sisiguraduhin ko sa inyo, mas malamang kesa hindi. Pagkatapos niyang ma-distribute yung perang yan, maraming lalabas na problema dyan. Sisiguraduhin namin sa inyo, mga kaibigan. Oo, yun. Yung tungkol dyan sa pamamahagi ng pera, maniwala kayo sa akin, pera yan eh. Tapos kanina, maayos yung ginawang pamimigay. Pero tama ba yung nabigyan? Yun ang tanong. Kasi hindi malinaw yung kwan eh. Hindi malinaw sa akin yun. Kung paano, mga kaibigan, ano po. Ano to, nawala ba tayo? Nawala ba tayo sa kwan? Parang nawala ka tayo. Ngayon, mga kaibigan, magkakaproblema tayo dyan pagdating ng oras. Sapagkat, hindi maliwanag. Katulad yan, sinasabi natin, paano ba yan? Kung isang pamilya yan, ang bibigyan dyan, paano kung sa isang bahay higit sa isang pamilya ang nakatira? Hindi ba? Paano yun? Ngayon, sino ba ang talagang kwalipikado dyan? Pero may sinasabi nung una na ang prioridad na mabigyan muna rito, yun daw, yung mga wala talaga. Di ba? Hindi ko alam kung uunahin yun o lahat. Kasi lahat apektado naman dito eh. Ano ba, nakatira ka nga sa subdivision. Paano kung binabayaran mo naman yung yung bahay mo, di ba? At talagang tipid na tipid ka. Lalo na sa panahon natin ngayon, lahat ng kilos mo ngayon, babayaran mo eh. Di ba? Kaya imbes na malaki maitipid mo o maipon mo, maging magaan ang ibang sagutin mo. Halimbawa, pagbabayad ng bahay, yung paghulog, pati sa mga sasakyan mo, kung may sasakyan ka. Di ba? Hindi nangangahulugang merong kanon, kuwang ka na, maginhawa na buhay mo. Di ba? Binabayaran mo lahat yun eh. Lalo na yung mga OFW, di ba? Makapagpapadala ba sila ng pera ngayon? Paano yung pamilya nila ngayon?
Oh. Yan, hindi maliwanag yan eh. Bakit? Kasi wala pa tayong sistematiko at organisadong listahan. Halimbawa na lang, nung minsan nabanggit ko na sa inyo ito, yung sa mga senior citizen. Ako naniniwala ako napakalaki ng racket dyan. Yung pondo na dapat matanggap ng senior citizen, hindi natin alam kung quarterly ang binibigay. Meron daw 6 na buwan na bago sila makatanggap. Wala eh. Walang sistematiko. Ibig sabihin, may bibigay ka, ang batas senior citizen eh. Pag sinabi mo senior citizen, sa batas, 60 years old yun. Eh bakit pagka sa bibigyan ng pera, merong nagsasabi na hindi ko alam eh, hindi ko kabisado kasi itong batas na ito. Eh bakit merong hindi binibigyan? Para lang sa kanya tayo, yung mga indigent. Eh paano yung nakatira nga naman sa subdivision, pero paano yung matanda na siya? Wala na rin siyang pera. Kung meron man siyang natatanggap, pambili na rin lang ng gamot yun. Mga kaibigan. Dapat, ang sistema kasi dito, talagang dapat lahat entitled. Kamukha sa ibang bansa. Kung ano yung benepisyo, pare-pareho. Pantay-pantay. Walang pwedeng magreklamo. Kaya ako, naniniwala ako, pagkatapos nito, nako, ang daming lalabas dyan. Lalo pa, may mga kawatan sa gobyerno Local government, hanggang sa barangay May mga swapang dyan, mga kaibigan. Tatapatin ko kayo. Ngayon pala, nakikita nyo na yan Ito magandang balita na napanood ko kanina, yung binabanggit natin, di ba, dapat bilhin ng gobyerno, kahit ng local government unit, yung mga gulay na nabubulok lang. Kasi wala na silang mapagbagsakan ng gulay ngayon, yung mga taga Mountain Province. Nabalita natin kanina, pinakita sa balita, yun daw Bukawi, yung LGU ng Bukawi, tone-toneladang gulay, binili nila. Sabi nga natin yung isang araw, yan ay ipamigay nyo. Isama nyo yan sa ipamimigay nyo. Kasi wala ka na rin ganong mabibili dahil wala na ngang nakapagbabagsak Di ba? May pinakita sa balita kasi na nabulukan na sila ng ng mga produkto kawawa naman yung mga nagtatanim. Sipin mo, ginastusan nila yun, pinagpaguran nila yan. Tapos wala na palang mangyayari. Masasayang pa. Pagkain yun, mga kaibigan. So kaya nakakatuwa yung kanina, umabot daw sa 250,000 lang. Ilan tonelada yung binili nilang gulay na yun. Kaya lang, nung binabalot na, tigi-tigi isang pirasong tig-2 kilo na lang. Ewan ko, baka mamaya dyan mabulok yan. Ba't di pa nyo ginawang tig-2 kilo bawat isang produkto? Man lang, di ba? Kung patatas yan ilang pirasong patatas lang yung 2 kilo. Di ba? Kung 1 kilo na. Kasi ang 1 tonelada ilan bang kilo yun? 1,000 kilo. Yung 1 tonelada. O 10,000 kilo. Hindi ko alam Kung ano timbang nung tonelada dapat tigi 1 kilo per item. Kung patatas, 1 kilo. O kaya pagka yung ibang gulay, yung medyo malalaki na yun kahit 0,5 kilo lang,
Halimbawa, yung repolyo, yun, kalahatiin mo. Di ba? O para kumasya. Pero kung bawat isa, sama-sama na, kalahating kilo lang ang timbang, na magagawa nun? Di isang kain lang din yun, mga kaibigan, di naaabutin sa gabi yun. Ano yun? Susukatan nila, isang kutsara sa umaga, tanghali, tigi-tigi isang kutsara, ganon, para tumagal. Mga kaibigan, no? Pero congratulations pa rin kasi nakikita natin kahit papano etong mga sinasabi natin nagkakaroon ng reaction. Hindi man nila dito napulot 'yon. O kaya dito man nila napulot 'yon ng palihim, mga kaibigan, ginawa nila pero gusto nila sila maging bida, okay na rin 'yun. Ang importante, natulungan yung mga magsasaka ng gulay, mga nagtatanim ng gulay. At pangalawa, makakatulong din sa mga mamamayan. Yun naman ang importante. Hindi yung manggugulo kayo, yung niisip, sino kaya makakasuhan natin para makapagsip-sip tayo? Ayan. Ayun ang problema mga kaibigan. Kaya, ang sabi nga ni Lacson, anong moto? Moto niyan Yang PACC ba yung binabanggit niya? Ang moto daw nun, ang tutulong ay ikukulong. Kakasuhan, mga kaibigan, ang tutulong. Yun ang problema natin. Ang sama, hindi ba? Ang sama ng itsura. Nagagawa pa yan dito, pati mga manluloko. Ewan ko, paano nila naiisip pa yun, ha? Hindi ko hindi ko matanggap na ganitong sitwasyon, may nakakaisip pa ng masama, mga kaibigan, panlalamang sa kapwa, pag-abuso sa kapangyarihan, mga ganun ba? Di ba? Ang pangit Eto nag-positive daw pala itong mag-asawang yung artista si Sylvia Sanchez tsaka yung kanyang asawa si Art Ataide. Ito ay mga magulang nung batang artista na pinasikat nila yung anak nila, di ba? Dahil mayaman sila sila nagpo-produce, gumagawa ng mga pelikula, pati sa TV, para sa anak nila. Sumikat naman yung anak dahil may talent naman. Yung si Ataide, yung Arjo Ataide ba pangalan ito sa balita, yun, Arjo Ataide. May kapatid pa pala ngayon, Ria Ataide rin. Mga kaibigan, lintik no? Sa susunod na panahon politika na tatakbuhin ito, maniwala kayo sa akin yun, si Sylvia Sanchez at ang kanyang asawang si Bogart, Art Ataide, positive daw sa COVID-19. Sabi niya raw sa Instagram niya, nagpunta silang mag-asawa sa ospital sa San Juan City noong March 24. Pagkatapos na makaramdam siya ng panginginig, at saka kinakapos ang kanyang hininga. Ang resulta raw nung swab test, yung swab, yung gaganunin ka sa dila, lumabas after a week na, no? At ang sabi niya, Art and I are getting better each day. Although this is slower than our usual recovery, we know that with prayers and strict compliance with our doctor's orders, we will get there.
Ayan, we would like to request those whom we saw prior to the community quarantine to monitor for symptoms of shortness of breath, cough, fever, LBM, and sore throat. Siguro lahat to naranasan niya. Nagtai pa siya, no? Nagtai sila. Yan. Kung kayo daw makakaramdam ng pag hirap sa paghinga, inuubo, nilalagnat, o kaya may sore throat, makiramdam daw kayo. Ngayon, mga kaibigan, tikita ninyo ito, ang daming pera nito. Ang daming pera nito. Kaya nga sumikat yung anak pati si Sylvia Sanchez, sino pa ba nakakakilala dyan? Di ba wala na? Kung kailan siya nagkaedad, at saka siya sumikat, kasi may pera. Di ba? Marami ng pera si Bogart kilala ko to mga kaibigan Nakilala ko to sa customs Pero kilala nyo rin yan. Kasi magandang true to life story niyan Sana yung true to life story ni Bogart kasi magaling yung umarte yung anak niya sana gampanan naman nung anak niya magmula ron sa hindi bale tayo po sana gumaling naman si Bogart at si Sylvia Sanchez. Ito ang mga malaking nawala sa Japan, sa bansang Japan. Pagkatapos na ma-postpone itong Olympics, nakatakdang ganapin sana sa July, pero dahil dito sa crisis, hindi natuloy, di ba? Pinakagastahan yan. Ito raw, iniintay na ito, pinakaiintay na desisyon na pagkatapos lumabas itong desisyon na ipopospone itong na-postpone na ngang pecha nitong Olympic sa Japan. Alam nyo, nawala $12.6 billion. Ang sabi, we agreed to host the games at the latest by next summer. Sabi ni Prime Minister Abe. I requested that the IOC, International Olympics Committee, consider, ito na yun, Pero yung sinasabi ko sa inyong halagaan, laki, $12.6 billion ang nawala, dito po sa nagasta ng bansang Hapon para sa Tokyo 2020 Olympics sana. Sport is not the most important thing right now. Preserving human life is. Yun. Mas importante nga naman yung buhay. Kita ninyo, daming hindi natin inaasahan, Pati yung nababanggit natin sa inyong paborito namin na comedian. Sa Japan, si Shimura Ken, pumanaw. Sa dahil dyan sa COVID-19 na yan. At ilang araw lang sa ospital, patay kaagad. Yan ang hirap napakabilis pumatay nito pagkatapos marami pa tayong ditong sagabal, sagwil para maapula
ang mabilis na pagkalat nito pong salot na ito, sa halip na maging bahagi ng solusyon, sila pa ang nagdadagdag ng problema, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa buong bansa. Di ba? Dapat isang tabi na yan. Hindi ba kayo? Bingi ba kayo? Imposible hindi nyo kami naririnig. Di ba? Isang tabi nyo na yan. Halata eh. Ang pangit. Kumbaga, bad taste yan. Di ba? At saka patigilin na rin dapat yung mga nagsisipagsalita na wala namang ano rito, wala namang papel. Dito sa COVID-19. Inuulit natin. Yan yung sinasabi ko kasi sa English na too many cooks spoil the soup. The broth. Mga kaibigan, di ba? Ayan po. Dapat patigilin ng gobyerno itong mga salitaan na hindi makakatulong para sa pagkakaisa ng ating bansa. Dahil ito na rin ang pagkakataon para ipamalas ng pamahalaan ang talagang layunin nito. Kung talagang gusto nila magkaisa ang taong bayan. Hindi yung hinahati natin. Kasi mas importante rito, lahat tayo makasurvive. Baka akala ninyo, habang dumadami ang bilang na naitatalang bilang ng mga pasyente, lumalaki din ang tsansa ninyong mga nasa gobyerno at ng inyong pamilya natamaan kayo ng COVID-19. Pagkatapos maiisip mo pa yan, yung mga divisive acts na yan, na kasuhan si ganito, pag-initan si ganon, magsip-sip tayo kay dito, humigup tayo rito, kasi mapapansin tayo ngayon, walang mga balita kasi ngayon. Tapos sasamahan ng ganyang balita, ako naman, kung ako nasa mga periodiko, ako ang editor ng periodiko, isushoot ko sa basura yung mga istoryang ganyan Ba't ko bibigyan ng pagkakataon itong mga ito sumikat dito? Hindi naman ito oras na magpasiklab. Magyabang. Sabi nga ni Pacquiao, si Pacquiao na mismo, nung una tayo lang nagsasabi. Ano sabi natin? Wala na rito, wala nang kwenta pera nyo, kayo mayayaman. Wala na yan. Lahat ngayon dito, pantay-pantay tayo. Dahil lahat tayo, vulnerable dyan sa mikrobyo na yan. Yang COVID-19 na yan. Hindi pa na-imbento ang bulletproof para dyan. Yung bakuna. At lalong hindi pa na-imbento gamot dyan. At yan, sana kung nakukurap yung virus, kung nasusuhulan natin yan, yun, pwede kayong magyabang. Di ba? Yung mga nakaposisyon sa gobyerno, yung mga may pera, pwede kayong magyabang kung kaya ninyo suhulan yung virus. Sasabihin ninyo, ito lagay, iwasan mo ko. Pwede ba yun? Mga kaibigan? Kaya wala sabi ni Pacquiao, wala kahit may Louis Vuitton ka, mga damit mo, mga bag mo, sinturon mo, tulad niya. Ganun siya Naka-sports car ka. Bali, wala na yan. Unang-una, kaya ka nagaganyan para pahangain mo yung publiko, di ba? Kahit siya ka magpunta, pati kapwa mo na sa gobyerno, maglalaway sa'yo, di ba? Iniinggit mo. Ngayon mo ipagsusuot yan,
Sino ang pahangain mo? Ha? Mag-drive ka man ng Ferrari dyan. Yan, oh, walang sasakyan. Manehoin mo yung Ferrari mo. Tignan natin kung may humanga sa'yo. Di ba? Oh. Si Willie Revilla, may pasakay mo ng helicopter, paikot-ikutin mo. Tignan natin kung may humanga sa kanya. Di ba? Wala. Bale, wala. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya nga, hindi ko sinasabi to para kutsain ko lang kayo. Yung mga may pera, yung mga ang akala mo kung sino, mga nakapwesto sa gobyerno, hindi para kutsain ko kayo. Sinasabi natin ito para ma-realize ninyo na lahat ng bagay baliwala yan. Ilan yung panlalamang sa kapwa? Naku, para saan mo gagamitin ngayon yan? Nakapanlamang ka nun. At dahil sa panlalamang mo, kumita ka. Nalamangan mo iba eh. Di ba? O ngayon, paano mo gagastahin yan? Di ba? O kung tamaan ka ngayon ng COVID, di ba? Paano ka na ngayon? Oh. Sabi nga ni Jess Bartolome ng Banyuhay, ito, sabi niya, bro, ako nga, 65 na. Kahit minsan, wala akong nakukuha na pensyon dito sa San Juan. Pag chinecheck ko sa barangay, laging wala pangalan ko. Samantalang na-interview na ako ng DSWD last year before election. Oh. Paano? Nakaw eh. Yun nga senior citizen. Oh, bakit? May nagre-report sa akin. May mga nagsusumbong sa akin. Sila ayaw bigyan. Pagka nabisto mo na meron palang pinamimigay, kasi ewan ko bakit ina-assign ang pagbibigay by organization. Ano yan? Bakit kailangan yung organization? Requirement ba yun? Di ba? Ang requirement sa senior citizen 60 years old above. Ibig mo ba sabihin pag hindi ka nagmembro ng organization, any organization, hindi ka senior citizen kahit na 60 years old above ka na? Abay, katarantaduhan, di ba? Bakit mo aalisin yung pribileyo ng senior citizen na ayon sa'yo, sa palagay mo, may pera sila? Kay may pera yan, kay wala yan, yan ay pribileyo para sa senior citizen. Actually, kaya nga binibigyan ng pribileyo ang senior citizen sapagkat yung mahabang taon na naiambag niya sa pamahalaan at sa lipunan. Di ba? Nasapit niya yung ganong edad. Marami na siyang naibahagi sa bansa. Yun ay pakonsuelo lang. Ba't natin ganun? Ang katwiran ng president daw ng senior sa barangay nila, marami pa daw di nakakakuha. Natawa ako sa sagot na yun. Grabing gawa nila ng paraan. Oo, ganun talaga Ninanakaw Alam nyo kung sino kasabwat dyan? Tatapatin ko kayo. City Hall. Alam din yan ng DSWD. Meron nga ako nabasang meme kanina yung tungkol ngayon sa mga nangyayari ngayon. Wala daw ako sa listahan. Sabing ganon. Nabibigyan ng amelioration. Pero bakit nung sa barangay, wala araw ako sa listahan ng barangay para sa amelioration na matatanggap. Pero, nung tokhang,
nasa listahan ako. Ayun ang masama. Hindi ba? Oh. Mas mabuti pa raw yung relief kaysa sa mga taong matitigas ang ulo. Ha? Yung relief para sa tao. Mas mabuti pa raw yun kaysa dun sa tao na tatanggap nun na matigas ang ulo kasi lumalabas. Yung relief, hindi raw lumalabas. Oh, buti pa raw yung relief, hindi lumalabas. Yung tao lumalabas. Ngayon, ito, naisip ko lang, kasi ngayon wala naman tayong maiaabot na tulong bilang pagkilala, di ba, sa ating mga frontliner, mga kaibigan. Naisip ko lang, siguro sana pagka natapos na itong ligalig na ito ngayon sa bansa natin, pati na sa buong mundo, natawid na natin ito, natapos na ang problema. Ang dapat siguro na pinaghahandaan ngayon ay yung pagmamagandang loob kung paano tayo magbibigay ng pagkilala sa mga taong ito. Para ngayon, habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, ay magsisilbing inspirasyon sa kanila ito na malalaman nila na marami ang tumatanaw ng utang na loob sa kanila. Lahat tayo tatanaw ng utang na loob dyan eh. Hindi man tayo ginamot. Kasi dahil sa kanila, napipigil ang pagdami niyan, di ba? Ngayon, eto siguro pagkatapos nito, yan yung Department of Tourism na walang kwenta, walang aktibidad. Dito kayo magyabang pagkatapos ng problema. Ngayon pa lang, habang maaga, inihahanda ninyo ang isang programa para sa ating mga frontliner. Lahat ng gumanap ng kanilang tungkulin, nagtaya ng buhay. Ito'y para sa bansa eh. Ngayon nyo bigyan sila ng konsuelo. Pagkatapos nito, ihanda na ninyo ang package ng kanilang bakasyon. Bigyan sila ng magandang bakasyon kasama ang kanilang pamilya. Yan tourism industry. Siyempre, pag sinabi mong tourism industry, kasama ang hotel, kasama ang mga aeroplano, transportation, air and land transport or sea transport. Dito man lang, kasamang ipopromote ang pagbabalik turismo sa Pilipinas. Yung local tourism na sinasabi nyo, dito ninyo ilaan ngayon. Pag natapos ito. Pero ngayon pa lang, inihahanda na ninyo yung programang yan na dapat pangunahan ng Department of Tourism. Sabi ko sa inyo kung maraming Biko Soto sa gobyerno natin, okay sana Kasi maraming naiisip na idea. Tayo man, kahit papano, ito lang ang pwede natin maiambag para sa mga frontliner. Bigyan nyo sila ng 1-2 linggong libreng bakasyon. All expenses paid. Hindi ba? And at the same time, para sila rin ang maging poster boy ng local tourism natin. Domestic tourism natin. Na sinasabi, pinagyayabang, di naman magawa.
ng Department of Tourism. Gusto nilang gawin nung may COVID-19 na. Natuloy ba? Hindi. Kasi kalukuhan lang eh. Naisip ni Puyat, mga kaibigan, eto, pagandaan ninyo. Halimbawa, mga pulis, di ba? Minsan sa isang buhay nila, kapalit ng ginawa nila na sakripisyo, konting lang, konsuelo de bobo. Magbakasyon ka, ikaw ang pipili ng gusto mong lugar na bakasyonan mo, o kaya isa o dalawang lugar sa Pilipinas. Isang linggo sa isang lugar, isang linggo sa isang lugar, pwede rin. Diba? Kasama ang buong pamilya mo. Diba? Libre ang hotel, resort, libre, aeroplano. Diyan yun, yan. Pa-sponsoran nyo sa mga airline at mga hotel. Di ba maganda yun, mga kaibigan?